Kagagaling lang umihi ni Dante at pabalik na sana siya sa kubo kung saan naroon ang kanyang mga tauhan nang mapansin niya si Mang Paeng at Aling Dolores na nagbubulungan. Dala ng kuryosidad ay naglakad siya papalapit at nagtago sa likod ng dingding para makinig sa usapan ng dalawa. Narinig niyang sinabi ni Aling Dolores na nagawa umano nito ang pinapagawa ng asawa. Sigurado ka bang ininom nila ang kapeng may pampatulog na ibinigay mo sa kanila? Baka mamaya bigla tayo magkaproblema nito. Napakunot ang noo ni Dante sa kanyang narinig. Iniisip niya kung sino ang tinutukoy ng mag-asawa. Nang mapatingin siya sa kanilang kubo, biglang bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Malaki ang mga hakbang na naglakad siya papunta roon. Nang makapasok, naabutan niya ang kanyang mga kasamahan na natutulog. Isa-isa niyang nilapitan ang mga ito para gisingin. Subalit ni isa sa mga ito ay wala man lang nagising. Dahil doon, napuno ng pagdududa si Dante. Natitiyak niyang ang mga kasamahan niya nga ang tinutukoy ni Mang Paeng at Aling Dolores. Bigla siyang naging alerto nang makarinig siya ng mga yapak na papalapit. Kinuha niya ang baril sa kanyang bewang. Subalit nanlumo siya nang makitang walang lamang bala ang kanyang magasin. Tumingin siya sa kanyang mga kasamahan at doon niya lang napagtanto na pati ang mga armas ng mga ito at ang iba pa nilang mga armas ay nawawala na rin. Pilit na pinakalma ni Dante ang kanyang sarili at nagkunwaring hindi niya pa rin alam ang lahat. Naglakad siya palabas ng kubo at sa pintuan pa lang ay nakasalubong na niya si Mang Paeng. Oh, parang gulat na gulat ka yata at namumutla ka pa. Para kang nakainom ng suka. Ayos ka lang ba, Kapitan? Opo, Mang Paeng. Masakit lang po ang tiyan ko. Ganun ba? May dala akong kape rito. Magkape ka na muna. At sasabihin ko kay Dolores na pahiramin ka ng langis. Para naman kahit papano guminahawa ang pakiramdam mo. Napatingin si Dante sa bitbit nitong tasa ng kape. Alam niyang sa oras na inimin niya yon ay matutulad na rin siya sa kanyang mga kasamahan. Bumalik ang tingin niya sa muka ni Mang Paeng. Nakangiti ito ng matamis sa kanya. Kaya naghinala siya na alam na nitong alam niya ang mga nangyayari. Dinampot niya ang tasa ng kape at dahan-dahang inilapit sa kanyang bibig. Habang ginagawa niya yon, ay ramdam niya ang presensya ng mga tao sa paligid. Halos lahat ng naroon ay sa kanya nakatingin at hinihintay na lagukin niya ang laman ng tasa. Pakiramdam ni Dante ng mga sandaling yon ay isa siyang tupa na napapalibutan ng mga mababangis na lobo. Sa halip na inumin ang laman ng tasa, isinaboy niya yon sa muka ni Mang Paeng at pagkatapos ay mabilis na tumakbo. Tinahak niya ang direksyon papunta sa kakahuyan na nasa malapit. Wala pang 5 minuto ay narinig niya na may humahabol sa kanya. Kaya mas lalo niya pang binilisan ang pagtakbo. Bago pa siya makarating sa kakahuyan, ay nakaramdam na siya ng pagod. Kaya naisip niyang magtago sa isa sa mga bahay na naroon. Kumatok siya sa pinakahuling bahay at nakiusap sa lalaking nagbukas sa kanya na patuluyin siya. Nang sabihin niya rito na may humahabol sa kanya at nasa panganib ang buhay niya, ay kagad naman siya nitong pinapasok. Inutusan siya nitong magtago sa ilalim ng katre na nasa tapat ng pintuan. Makalipas ang mahigit 10 minuto, ay may sunod-sunod na kumatok mula sa labas. Binuksan ng lalaki ang pinto at narinig niyang sinabi nito sa mga naghahanap sa kanya na hindi siya nito nakita. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig niya ang mga yapak na papalayo. Kasunod noon, sinilip siya ng lalaki at sinabing pwede na siyang lumabas dahil wala na ang mga humahabol sa kanya. Lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan at nagpalipas muna ng ilang minuto bago nagpaalam. Pagbukas na pagbukas niya ng pintuan, laking gulat niya nang bumungad sa kanya ang nakangising muka ni Mang Paeng. Akala mo ba makakatakas ka?
Wala pa nakakatakas sa amin, bata. Napaatras si Dante at nang lumingon siya sa lalaking tumulong sa kanya, ay nakita rin niya itong nakangiti. Ang sumunod na nangyari ay bigla niya nalang naramdaman na may kung anong matigas na bagay ang tumama sa kanyang ulo. Bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin, ay narinig niya pa ang halakhak ni Mang Paeng. Hindi alam ni Dante kung ilang oras siyang walang malay. Nang magising, ay kagad niyang nalasahan ang malapot at malansang likido na galing sa sugat niya sa ulo. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang mga taong nagsasayaw sa saliw ng tugtog ng tambol. Subalit hindi yun ang pumukaw sa kanyang atensyon, kung hindi ang tatlong naglalakihang kawa na nakasalang sa naglalagablab na apoy. Lihim siyang nagtaka kung para saan ang mga yon. Sumunod niyang napansin ay ang mga mesa at upuan na nakahilera. Parang isang malaking salo-salo ang magaganap. Mabuti naman at gising ka na, Kapitan. Tumingin si Dante sa pinanggalingan ng boses at nakita niya si Mang Paeng. Anong ginagawa mo? Anong kailangan mo sa amin? Sino nag-utos sa'yo na gawin ito? Sa halip na sagutin ang tanong niya, nilapitan siya nito at pinunasan ng dugo sa kanyang muka gamit ang hintuturo nitong daliri. Gusto niyang maduwal ng mga sandaling yon. Samantalang tila sarap naman si Mang Paeng sa lasa ng kanyang dugo. Sagutin mo ang tanong ko. Anong kailangan mo sa amin? Kayo mismo ang kailangan namin, Kapitan. Pagkasabi nun, ay lumapit si Mang Paeng sa isang grupo ng mga kalalakihan at may sinabi. Sabay-sabay na tumayo ang mga ito at naglakad papuntang kubo kung saan naroon ang kanyang mga kasamahan. Nang lumabas, may kanya-kanya ng buhat ang mga lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Dante at nagsimulang magpumiglas nang makita niyang isa-isang inihagis sa kawa ang kanyang mga kasamahan. Wag! Tama na! Bitiwan niyo sila! Tama na! Yun ang mga katagang paulit-ulit na isinisigaw ni Dante habang pilit na kumakawala sa pagkakatali. Subalit hanggang sa matapos ang mga kalalakihan, ay wala man lang siyang nagawa para iligtas ang kanyang mga tauhan. Ang sumunod na mga nangyari ay naging kahindik-hindik para kay Dante. Nasaksihan niya kung paanong nilantakan ni Mang Paeng ang katawan ng kanyang mga kasamahan. Sa kabila ng samot-saring emosyon na kanyang nararamdaman, hindi niya maiwasang masuka dahil sa pandidiri. Pagkatapos kumain ni Mang Paeng, ay muli siya nitong nilapitan. Kumusta na ang pakiramdam mo, Kapitan? Kinakabahan ka na ba? Dahil ikaw na ang susunod. Anong klaseng nilalang kayo? Bakit kayo nagagawang kumain ng kapwa niyo tao? Mga demonyo kayo! Sa halip na sagutin ang tanong niya, nanlaki ang mga mata ni Dante dahil biglang nag-iba ang anyo ng kanyang kausap. Naging isang nakakakilabot na nilalang ito na may matutulis na mga ngipin at kuko. At bago pa man niya mahulaan ang susunod nitong gagawin, ay sinakmal na siya nito. Bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata, ay may isang muka na lumitaw sa kanyang isip. Mukha yun ng kapatid niyang si Daniel. Sa kabila ng sakit na kanyang nararamdaman, ay hindi maiwasang mapangiti si Dante. Bagamat sumapit na ang huling araw niya sa mundo, masaya siya dahil alam niyang nasa maayos na kalagayan ang kanyang kapatid. Makalipas ang 6 na buwan. Oh, ikaw pala, Daniel. Halika, pumasok ka rito. Magandang araw po, General. Napadaan lang po ako para kunin po ang iba pang mga gamit ni Kuya Dante. Sakto ang dating mo. Ipinaayos ko na ang lahat. Ayan, nasa upuan. Itinuro ni General ang 2 kahon na nakapatong sa couch na naroon. Maraming salamat po, General. May hindi pa ako isinali riyan. Gusto ko kasing
personal na iabot sa'yo. Ano po yun? Binuksan ni General ang drawer sa ilalim ng mesa nito at may kinuha mula roon. Isa yung kahon na hugis parisukat. Nang mapasa kamay niya ang kahon, ay binuksan niya yon para makita ang nilalaman. Medal of Honor? Sa kabila ng matinding lungkot na nararamdaman, ay hindi napigilang mapangiti ni Daniel. Isang malaking karangalan para sa mga katulad nilang sundalo ang makatanggap ng ganong klaseng parangal. Ang medalyang nasa kamay niya ay ang patunay na binigyang pahalaga ng pamahalaan ang kabayanihan ng kanyang kapatid. Nararapat lang na makatanggap niya ng kuya mo para sa kabayanihan niya. Maraming salamat po dito, General. Kung buhay lang sana si Kuya, siguradong matutuwa siya. Ikaw, Daniel, kumusta ka naman? Ikinalulungkot ko nga pala nangyari sa kuya mo. Pinipilit maging maayos, General. Nahihirapan pa rin po ako. Pero pasasaan pa, matatanggap ko rin po nangyari. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Ako man ay nalulungkot din sa nangyari. Matagal kong nakasama sa serbisyo ang kuya mo. Marami-rami na rin kaming pinagsamahan. Hindi pa rin po ba nauhuli ang mga rebelding pumatay sa kanila? Hindi pa rin. Masyado silang magaling magtago. Pero huwag ka mag-alala. Sasabihin ko kagad sa'yo kapag may maganda ng resulta. Aasahan ko po yan, General. Sige po, magpapaalam na po ako. Maraming salamat po uli. Walang problema, Daniel. Anytime. Nakipagkamay muna si Daniel sa kanyang kausap bago siya tumalikod at naglakad papalapit sa dalawang kahon. Pinagpatong niya ang mga yon at binuhat palabas. Nang makarating siya sa kanyang sasakyan, una niyang isinakay ang mga kahon sa likuran bago siya sumakay. Makalipas lamang ang ilang sandali, ay tinatahak na niya ang kahabaan ng kalsada. Bago tuluyang umuwi, huminto muna siya sa isang convenience store at bumili ng canned beer. Kalat na ang dilim sa paligid nang makarating siya sa kanila. Dumiretso siya sa kanyang silid. Ibinaba niya ang dalang mga kahon sa ibabaw ng kama at pagkatapos ay muli siyang bumaba at uminom sa sala. Habang umiinom ay nanonood siya ng palabas. Pasado 10:00 na nang mapagpasyahan niyang pumanhik sa kanyang kwarto. Pero sa halip na mahiga, binuksan niya ang inuwi niyang kahon at tinignan niya ang mga naroong gamit ng kanyang kuya Dante. Isang maliit na kahon na may nakasulat na pangalan niya ang pumukaw sa atensyon ni Daniel habang naghahalongkat. Nang buksan niya yon, ay bumungad sa kanya ang isang relong pambisig. Kalakip ang isang maikling mensahe na isinulat mismo ng kanyang kuya Dante. Hindi maiwasang maging emosyonal ni Daniel matapos basahin ang naturang mensahe. Nakasaad doon kung gaano ito ka-proud sa kanya bilang nakatatandang kapatid. Maraming salamat dito, kuya. Hindi ko alam na may nakahanda ka na pala na regalo sa akin bago ka pa mawala. Habang nagsasalita, ay nakatingin si Daniel sa litrato ng kanyang kuya. Iniisip niya na lang na kunyari ay nasa harapan niya ito. Miss na kita, kuya. Kung nasan ka man ngayon, sana masaya ka. Ikumusta mo na lang ako at iyakap kina mama at papa kapag nakita mo sila dyan. Pakisabi na rin na miss ko na sila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Daniel matapos niyang bitiwan ang mga katagang yon. Parang kailan lang ay litrato lang ng kanyang mga magulang ang kinakausap niya. Ngayon ay kasama na rin ang litrato ng kuya niya. Ang daya mo! Ang daya-daya mo, kuya! Iniwan mo ako eh. Ikaw na nga lang ang meron ako. Mag-isa na lang tuloy ako ngayon. Simula ng bata pa siya, ay sanggan dikit na niya ang kanyang kuya. Sa katunayan nga, nang maulila sila sa mga magulang, ay ito na ang umako sa lahat ng responsibilidad.
10 taon lamang siya noon at 18 naman ang kanyang kuya. Para matustusan ang kanilang mga pangangailangan, ay pinagsabay nito ang pagtatrabaho at pag-aaral. Siya ang naging saksi sa lahat ng paghihirap at sakripisyo nito para lang makapagtapos at maging isang ganap na sundalo. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na pasalamatan ka sa lahat ng ginawa mo para sa akin, kuya. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako nakapagtapos ng pag-aaral. Maraming salamat sa lahat, kuya. Salamat dahil kahit kailan ay hindi mo ako pinabayaan. Nagtagal pa ng ilang minuto ang pakikipag-usap ni Daniel sa litrato ng kanyang kuya bago niya yon ibinalik sa kahon, pati na rin ang iba pang mga gamit na hinalungkat niya. Pagkatapos niyang itago ang mga yon, ay napagpasya niyang lumabas at magpunta sa pinakamalapit na convenience store. Pinili niyang maglakad na lang para na rin mawala ang nararamdaman niyang pagkahilo dahil sa kanyang mga nainom. Suot niya ang paborito niyang leather jacket at hindi rin niya nakalimutang magbitbit ng combat knife bago umalis. Ilang madidilim na kanto at iskinita ang madadaanan ni Daniel bago makarating sa pinakaunang convenience store. Kaya mabuti ng sigurado, lalo na't 10 oras na ng gabi. Marami pa naman ang siraulo sa lugar nila. Kaya niya namang makipagmano-mano kung sakaling mapagtripan siya, pero mas maganda pa rin kung may mabubunot siya sa oras ng kagipitan. Isa yun sa mga natutunan niya sa pagiging sundalo, ang maging handa sa mga posibleng mangyari. Palagi ring ipinapaalala noon ng kuya niya na magdala siya palagi ng armas kapag lalabas ng bahay. Malapit na si Daniel sa kanyang destinasyon nang may marinig siyang kung anong ingay nang dumaan siya sa paradahan ng bus sa kanilang lugar. Dala ng kuryosidad, kusang humakbang ang kanyang mga paa at tinuntun niya ang pinagmumulan ng ingay. Marahan lang ang bawat takbang niya upang hindi siya makalika ng anumang ingay. Sa likod ng isang bus, doon natagpuan ni Daniel ang isang babae na pilit na hinuhubaran ng 2 lalaki. Panay ang pagpupumiglas nito at humihingi ng saklolo. Wala nang inaksayang sandali si Daniel. Lumapit siya sa kinaroroonan ng mga ito at sinipa ng malakas sa tagiliran ang isa sa 2 lalaki. Sa lakas ng ginawa niyang pagsipa, tumilapon ito at tumama ang likod sa likuran ng bus. Nagulat naman ang isa nitong kasama dahil sa biglaan niyang pagsulpot. Nang makabawi sa pagkabigla, ay tumayo ito at naglabas ng patalim. Nang umakto itong sasaksakin siya sa dibdib, ay pinihit niya paiwas ang kanyang balikat at hinawakan ng braso nitong may hawak na armas. Gamit ang isa niyang braso, siniko niya ang mukha ng lalaki. Hindi pa siya nakontento. Isinampay niya sa balikat niya ang braso nitong hawak-hawak niya at buong lakas na binuhat ang katawan nito pabaliktad. Napasigaw sa sakit ang lalaki nang humampas ang likuran nito sa simento. Bibigyan niya pa sana ito ng tadyak sa tiyan, pero hindi niya na ginawa dahil bigla itong nagmakaawa sa kanya. Mga siraulo kayo! Pagbibigyan ko kayo ngayon, pero sa oras na maulit tong ginawa nyo, pasensyahan na lang tayo. Sige na, alis na! Mabilis pa sa 4:00 na kumilos ang 2 lalaki at nagkukumahog na tumakbo palayo. Miss, ayos ka lang ba? Hindi umimik ang babae. Nanatili itong nakaupo habang nakayakap ang 2 braso sa mga binti. Nang maiangat nito ang tingin, natulala si Daniel nang masilayan niya sa unang pagkakataon ang mukha nito. Hindi alam ni Daniel kung ilang segundo siyang nakatulala bago niya nagawang makapagsalita. Isuot mo to, miss. Hinubad niya ang suot niyang jacket at iniabot sa babae. Nang kumilos ito para tumayo, ay kagad siyang lumapit para tumulong dahil halatang nangihina pa ang katawan nito dahil sa nangyari. Maraming salamat sa tulong mo. Kung hindi ka dumating, baka nagtagumpay na ang mga yon sa masama nilang balak.
Hindi maintindihan ni Daniel ang sarili kung bakit tila musika sa pandinig niya ang boses na yon ng babae. Ang sarap pakinggan. Para siyang inihihili. Walang anuman. Miss, ako nga pala si Daniel. Ako naman si Isabel. Taga rito ka ba? Saan dito ang bahay mo? Ihatid na kita. Wala akong dalang sasakyan ha. Sasabayan na lang kita sa paglalakad. Wag na. Nakakahiya naman. Malapit lang naman dito ang tinutuluyan ko. Hindi. Gabing-gabi na eh. Tapos wala pang masyadong tao sa daan. Huwag ka mag-alala, miss. Hindi naman ako masamang tao eh. Gusto ko lang talaga masiguro na makakauwi ka ng maayos sa inyo. O sige, ikaw ang bahala. Pagkasabi nun, ay nauna nang naglakad si Isabel. Sumunod naman kagad siya sa dalaga. Ilang minuto rin silang naglakad bago huminto sa tapat ng isang apartment. Dito na ako, Daniel. Salamat sa paghatid sa akin, ha. Pasensya ka na kung hindi na kita aalukin na pumasok. Anong oras na rin kasi? Hindi, ayos lang yun, Isabel. Walang problema. Sige, pumasok ka na. Mauna na ako, ha. Salamat uli. Tumangulang si Daniel at hinintay niya muna na tuluyang makapasok si Isabel bago siya tumalikod. Habang naglalakad pabalik, ay pinapakiramdaman niya ang sarili. May kakaiba siyang nararamdaman na hindi niya mawari kung ano. Basta ang alam niya lang, napukaw ni Isabel ang atensyon niya. Dumiretso na ng uwi si Daniel at nawala na sa isip niya ang dahilan kung bakit siya lumabas. Nang mahiga siya, ay laman pa rin ng isipan niya ang mukha ng isang babae na bago niya lang nakilala. Kinabukasan, naging masigla ang gising ni Daniel. Habang nagluluto ng sariling almusal, ay pasipol-sipol pa siya. Bandang 10:00 ng umaga, isang hindi inaasahang bisita ang kumatok. "Oh, General, napasugod po yata kayo. May problema po ba? Tuloy po kayo." Pumasok muna si General sa loob at naupo sa sofa bago nagsalita. Magandang umaga, Daniel. Naabala ba kita? Hindi po. Katatapos ko nga lang po mag-almusal eh. Kaya wala po akong ginagawa. May kailangan po ba kayo? Kaya mo na bang mamuno sa isang misyon? Gusto sana kitang gawing leader sa isang grupo na ipapadala ko sa Sitio Pulang Langit. Natigilan si Daniel, hindi dahil sa tanong nito, kung hindi dahil sa pangalan ng lugar na binanggit nito. Teka, General, Sitio Pulang Langit? Hindi ba yan yung lugar kung saan niyo po pinadala si Kuya? Tama ka, Daniel. Kailangan ulit natin ng bagong grupo na ipapadala roon dahil patuloy pa rin na nanggugulo ang mga rebelde. Nanganganib ang buhay ng mga sibilyan na nakatira sa baryong yon. Gaano po ba kadelikado ang misyon na to, General? Malaki po ba ang posibilidad na matulad po kami sa grupo nila, Kuya? Hindi ko yan masasagot. Sa kamay nyo nakasalalay ang magiging kapalaran nyo sa misyon na ito. Isa ka sa pinakamagaling at matapang na sundalo na kilala ko, kaya ikaw ang napili kong gawing leader. Saglit na natahimik si Daniel at tinatansya niya sa isip kung ano ang magiging desisyon. Bilang sundalo, alam niyang obligasyon niyang ilagay sa linya ang kanyang buhay at wala siyang karapatang tumanggi. Naisip niya rin na yun na ang pagkakataon niya para malaman kung ano ba talaga ang sinapit ng kanyang kuya sa kamay ng mga rebelde. Sige, General. Pumapayag po ako sa gusto niyo. At maraming salamat din po sa pagtitiwala niyo po sa kakayahan ko. Malaki ang tiwala ko talaga sa kakayahan mo. At sana mapagtagumpayan mo ang misyon na ito. Alang-alang sa kuya mo, Daniel. Kailan po ang alis namin? Bukas na bukas din. Aabuti ng isang buong araw ang biyahe nyo bago kayo makarating sa Pantalan. Doon may lalapit sa inyo na taga-Sitio Pulang Langit at siya maghahatid sa inyo sa lugar nila. Ano po ang pangalan ng taong yon?
Paeng ang pangalan niya. Ang edad niya ay mga nasa 50 anyos. Siya ang itinuturing na kapitan sa lugar nila. Pagdating niyo sa Sitio Pulang Langit, kailangan niyo magpanggap na mamamayan sa baryo na yon para madali niyo masubaybayan ang buong paligid. May inihanda ng kubo para sa inyo si Paeng. Ikaw na ang bahalang magsabi sa mga kasama mo kung ano ang mga dapat nilang gawin. Sige po, masusunod po, General. Tatandaan ko po ang lahat ng mga sinabi niyo sa akin. Good. Paano? Kita na lang tayo bukas sa headquarters. Doon maghihintay ang bus na maghahatid sa inyo sa pantalan. O sige, Daniel, kailangan ko nang umalis. May mga kailangan pa akong gawin. Nagkamay na muna silang dalawa bago niya inihatid palabas si General. Nang muli siyang mapag-isa, ay bumalik sa isip niya ang nangyaring pag-uusap nila ng General. Aaminin niyang may parte sa kanya ang nakakaramdam ng takot sa posibleng kahinatnan nila. Pero mas lamang ang nararamdaman niyang kuryosidad na alamin ang sinapit ng kanyang kuya at ng iba pang sundalo na ipinadala sa lugar na yon. Kinagabihan, napagpasya ni Daniel na puntahan si Isabel. Balak niyang yayain kumain sa labas ang dalaga. Gusto niyang samantalay ng oras dahil hindi niya alam kung makakabalik pa ba siya. Sakay siya ng kanyang big bike nang magtungo siya sa apartment kung saan niya inihatid ang babae. Ilang beses siyang tumawag, subalit wala siyang natanggap na sagot. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya at tinanong kung ano ang kailangan niya. Magandang gabi po. Nandyan po ba si Isabel? Pakisabi naman po nandito ako. Si Daniel kamo. Muling nagsalita ang babae at hindi niya inaasahan ang mga sinabi nito. Ayon dito, maaga raw na nagpaalam si Isabel. Umalis na raw ang dalaga at umuwi na ng probinsya. Teka, nabanggit niya po ba sa inyo kung saan po ang probinsya niya? Babalik pa raw po ba siya rito? Nadismaya si Daniel nang sunod-sunod na umiling ang kanyang kausap. Sige po, maraming salamat na lang po. Bagsak ang balikat na sumakay siya sa kanyang motor at pinaharurot yun papalayo. Pakiramdam niya ng mga sandaling yon ay may tinik na bumaon sa kanyang dibdib. Natagpuan ni Daniel ang kanyang sarili na nasa loob ng isang bar at umiinom mag-isa. Hindi niya alintana ang ingay ng paligid dahil sa magkahalong malakas na tugtog at hiyawan ng mga taong naroroon. Madaling araw na siya umuwi at dahil lasing, kaagad siyang nakatulog pagkahiga niya pa lamang sa kanyang kama. Kung kahapon ay masigla ang gising niya, kabaligtaran naman ngayon. Bukod sa mabigat ang pakiramdam, masakit din ang ulo niya dahil sa rami ng kanyang nainom at hangover. Tinignan niya ang oras at bigla siyang napabalikwas ng bangon nang makita niyang 8:00 na ng umaga. Dali-dali siyang nagtungo sa banyo at naligo. Dahil nagmamadali, 5 minuto lang ata ang itinagal niya sa loob ng banyo. Hindi na siya nag-almusal matapos niyang maalala ang sinabi ng general na bus ang sasakyan nila at aabuti ng 1 araw ang biyahe. Pagkatapos niyang ayusin ang mga dadalhin niyang gamit, ay umalis na siya para magtungo sa headquarters. Pagdating doon, naabutan niyang naghihintay sa kanya ang general at ang ilang sundalo na makakasama niya sa misyon. Akala ko hindi ka na darating, Daniel eh. Pasensya na po, General. Medyo napasobra po ang inom ko kagabi, kaya tinanghali po ako ng gising. Kaya pala, itulog mo na lang yan sa biyahe. O sige na, makakaalis na kayo. Mag-iingat kayo, soldiers. Sabay-sabay silang sumaludo kay General at sumagot ng Sir, yes sir. Good luck, Santos. Thank you, sir. Pagkasabi nun, ay sumakay na si Daniel at pumwesto sa unahan, sa likuran ng driver. Wala pang 1 oras na nakakaalis ay nakaramdam na kagad siya ng antok. Isinandal niya ang likod sa upuan at pumikit. Hindi alam ni Daniel kung ilang oras siyang nakatulog. Nagising na lang siya nang maramdaman niyang huminto ang bus na sinasakyan nila. Pagtingin niya sa bintana, nakita niyang nasa tapat sila ng isang turo-turo
na nasa gilid mismo ng kalsada. Hindi siya nagugutom pero bumaba siya para maghanap ng banyo. Umihi lang siya at bumalik din kagad sa loob ng bus. Makalipas ang ilang minuto ay bumiyahe na ulit sila. Dahil malapit ng maggabi, pinilit ni Daniel na wag nang makatulog matapos niyang mapansin na isa-isa nang nagsisitulugan ang mga kasamahan niya. Mas mabuti kung may isang gising sa kanila para may kasama ang driver. Habang umaandar ang bus ay nakatingin lang siya sa labas. Mataas na ang sikat ng araw nang makarating sila sa pantalan. Pagkatapos nilang makababa ay umalis din kagad ang bus na sinasakyan nila. Gaya ng ibinilin sa kanya ni General, nanatili sila sa tabi kung saan sila ibinaba ng bus. 30 minutos din silang naghintay bago niya napansin ang isang lalaki na kadadaong lang sakay ng isang bangka. Lumapit ito sa kanila at tumingin sa kanya at nagpakilalang si Mang Paing. Ikaw na siguro si Santos, sir. Tama ba? Ako nga po, pero tawagin niyo na lamang po akong Daniel. O sige, sabi mo eh. O siya, tara na. Sigurado akong nagugutom na kayo, kaya nagpaluto ko kay Mrs. Hindi maiwasang magtaka ni Daniel dahil sa ikinikilos ng kanyang kausap. Tila ang sigla-sigla nitong magsalita at halos pati ang mga mata ay tumatawa. Nakapagtataka ang ganong galawan para sa isang taong nasa panganib ang buhay. Hindi bangat kaya nga sila naroon ay para iligtas sa mga ito sa kapahamakan. Malayo po bang pupuntahan natin? Hindi naman. Mga kalahating oras lang naman. Tara na. Magsisakay na kayo sa bangka. Nang magsikilos ang kanyang mga kasamahan, ay kumilos na rin si Daniel. Lumapit siya sa bangka at sumakay. Inabot nga ng mahigit kalahating oras ang kanilang naging biyahe bago nila narating ang kabila. Simula roon ay nagpatuloy sila sa paglalakad. Mahigit isang oras din silang nagpasikot-sikot bago makarating sa kanilang destinasyon. Pagpasok nila sa Sitio Pulang Langit, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pakiramdam si Daniel. Matapos niyang mapansin na sinusundan sila ng tingin ng bawat taong madaanan nila. Nagkunwari na lang siyang walang nakikita at nagpatuloy sa paglalakad. Tumingala siya sa langit matapos niyang mapansin ang kakaibang kulay noon. Mamula-mula yun kung kaya't medyo madilim ang paligid. Yun marahil ang dahilan kung bakit tinawag na Sitio Pulang Langit ang baryo na yon. Napansin niya rin ang klima. Mahangin at malamig ang lugar kahit tanghaling tapat. Ilang bahay ang dinaanan nila bago sila huminto sa tapat ng isang bahay kubo. Sa tingin ni Daniel, yun na ang pinakahuling bahay dahil kakahuyan na ang nakikita niyang kasunod. Binuksan ni Mang Paing ang pintuan at pagkatapos ay tumingin sa kanya. Daniel, dito kayo tutuloy. May mga unan at kumot na sa loob. Kapag may kailangan kayo, yun lang ang bahay ko. Itinuro ng lalaki ang isa pang kubo na nasa tapat lang ng tutuluyan nila. Maraming salamat po, Mang Paing. Pagkasabi nun ay nauna na siyang pumasok. Kagad naman sumunod sa kanya ang kanyang mga kasamahan. Sige na, magpahinga na muna kayo. Titignan ko lang kung nakahanda ng ipinaluto kong pagkain kay Mrs. Nang tumalikod si Mang Paing, ay sumilip si Daniel sa nakabukas na bintana at tinignan ang paligid. Maayos, tahimik at maaliwalas ang buong lugar. Taliwas sa inaasahan niya. Inaasahan niya kasi na magulo ang paligid na madarat na nila dahil ayon nga sa pagkakaalam niya ay palaging binubulabog ng mga rebelde ang lugar na yon. Pakiramdam tuloy ni Daniel, may kung anong misteryo ang bumabalot sa Sitio Pulang Langit. Umalis siya sa bintana at binalingan ang kanyang mga kasamahan. Ipapaalala ko lang na hindi tayo nandito para magbakasyon. Maging alerto kayo palagi. Hindi naman siguro lingid sa inyo kung gaano kadelikado ang misyon natin na to. Marami ng naunang grupong ipinadala rito at lahat sila ay hindi na nakabalik pa. Kasama na ang kuya ko.
Huwag kayong maging kampante sa katahimikan ng paligid dahil hindi natin alam kung kailan susulpot ang mga kalaban. Tumigil sa pagsasalita si Daniel nang makita niyang papalapit sa kanila si Mang Paeng. Nakahanda na raw ang pagkain. Kain na muna kayo. Sa bahay na kayo kumain para makilala nyo na rin ang misis ko. Bagamat may pagtutol siyang nararamdaman, walang nagawa si Daniel kung hindi ang pagbigyan ang sinabi na yon ni Mang Paeng. Sabay-sabay silang lumabas at nagtungo sa bahay nito. Pagpasok nila, naabutan nila ang isang medyo may edad na rin na babae na abala sa pag-aayos ng mga pagkain sa mahabang mesa. Kaagad itong ngumiti nang makita sila. Siya nga pala si Dolores, ang asawa ko. Magandang araw po sa inyo, Aling Dolores. Ako naman po si Daniel. Sila naman po ang mga kasamahan ko. Nakipagkamay si Daniel sa babae at kagad naman niya itong tinanggap. O siya, sige na. Magsikain na kayo. Huwag kayong mahihiya. Kain na kain. Kayo po, Mang Paeng, hindi po ba kayo kakain? Nako, busog pa ako eh. Ito naman si Dolores ay kakakain lang daw. Huwag nyo na kaming alalahanin. Sige na, kumain lang kayo dyan. Nagsimulang kumain si Daniel at ang kanyang mga kasamahan. Dahil hindi siya sanay na kumain sa ibang bahay, nakailang subo lang siya at tumayo na kagad. Hinanap niya si Mang Paeng at nakita niya ang lalaki sa likod ng bahay at nagpapakain ng mga alaga nitong manok. Aba, tapos ka na kagad? Ang bilis mo naman kumain. Ganyan ba talaga kapag sundalo? Parang ganun na nga po. Mang Paeng, siya nga po pala. Ano po ang ikinabubuhay niyo rito? Ang layo nitong lugar niyo sa kabayan. Bigas lang naman ang problema namin dito eh. Dahil halos lahat naman ay may tanim na gulay at may mga alagang hayop. Ang ginagawa ko, kumukuha ako ng sako-sakong bigas sa bayan at ipinapautang sa kanila. Nakakabayad naman po sila. Hindi ko na iniisip kung sino nakakabayad at hindi. Ang mahalaga kasi sa akin ay nakakatulong ako. Hindi na rin naman ibang tao ang turingan namin sa lugar na ito. Pansin ko nga po kasi halos lahat po ng tao rito ay kilala kayo. Kaya yun nasabi ni Daniel dahil kanina habang naglalakad sila ay napansin niyang halos lahat ng tao ay binabati si Mang Paeng. Ganon talaga siguro kapag nakakatulong ka sa iba. Mang Paeng, may itatanong po pala ako. Sige lang, ano ba yon? Kailan po huling nanggulo rito ang mga rebelde? Hindi nakaligtas sa paningin ni Daniel ang paglikot ng mga mata ni Mang Paeng. Parang bigla itong nataranta sa tanong niya. Sa pagkakatanda ko, nitong nakaraang buwan lang. Tama, nitong nakaraang buwan. Mga armado po ba sila? Sinasaktan ba nila kayo? Naku, oo, armado sila. Pwersahan nilang kinukuha mga bunga ng pananim naming mga gulay at lahat ng pagkain na nakikita nila. Pero hindi naman nila kami sinasaktan. Lihim na nagtaka si Daniel sa kanyang narinig. Taliwas na naman sa inaasahan niya ang kanyang narinig. Ang buong akala niya, talagang walang awa ang mga rebeldeng nanggugulo sa lugar na yon. Ano pong nangyari sa mga naunang mga sundalo na ipinadala rito? Muli, napansin na naman ni Daniel na natigilan si Mang Paeng. Sa pagkakaalam ko po, 3 grupo na po ang ipinadala rito. Lahat sila ay hindi na nakabalik. Ano po ba nangyari? Alam mo, sa tuwing nagkakaroon ng barilan sa pagitan ng mga rebelde at sundalo, ang ginagawa ng mga rebelde, kumukuha sila ng gagawin nilang hostage para manalo sa laban. Paulit-ulit na ganun ang nangyayari. Saan nila dinadala ang mga bangkay ng sundalong napapatay nila? Sa pagkakaalam ko sinusunog nila o kaya ibinabaon sa kung saan. Pero Mang Paeng, bakit hindi pa rin po kayo umaalis dito kahit paulit-ulit na kayong ginugulo ng mga rebelde?
Dahil wala kaming pupuntahan. Dito kami sanay, sa ganitong lugar, sa ganitong pamumuhay. Hindi na muling nagsalita pa si Daniel. Sa halip, tinitigan niya na lang si Mang Paeng. O ano, Daniel? May itatanong ka pa ba? Sunod-sunod na umiling si Daniel bilang pagtugon. Wala na po, Mang Paeng. Sige po, ituloy niyo na po ang ginagawa niyo. Pagkasabi nun, ay tumalikod na si Daniel at naglakad pabalik sa kinaroroonan ng kanyang mga kasamahan. Kinagabihan ng araw na yon, inutusan ni Daniel ang kanyang mga kasamahan na mas doblehin ang pag-iingat at maging alerto sa paligid. Nanatili silang gising buong magdamag at nakiramdam sa buong paligid. Mabilis na lumipas ang mga araw. Habang nagtatagal sila sa sitio Pulang Langit, ay mas lalong dumarami ang tanong sa isipan ni Daniel. Mas lalo ring tumitindi ang hinala niya na may kakaiba talaga sa lugar na yon. Bukod sa mga ikinikilos ng mag-asawang sina Mang Paeng at Aling Dolores, may kakaiba rin sa kilos ng mga taong taga roon. Isang hapon, habang nagmamanman sa paligid, ay may narinig na lagabog si Daniel galing sa isang kubo na nasa likod ng bahay ni Mang Paeng. Maingat ang mga hakbang na naglakad siya palapit. Nang makarating sa tapat ng pintuan, ay napagtanto niyang nakakandado yon, kaya nabigo rin siyang makapasok. Anong ginagawa mo rito, Daniel? Bagamat nagulat sa bigla ang pagsulpot ni Mang Paeng, hindi niya yon ipinahalata rito. Kayo pala, Mang Paeng. Wala po. May narinig lang po kasi akong lagabog galing sa loob. Ganun ba? Nako, gutom na yata si Bantay, kaya nagwawala na. Ano? Bantay? Oo, alagang aso ng asawa ko. Matapang masyado, kaya kinukulong namin. Mahirap na, baka makakagat. Ganun po ba? Mabuti na lang po pala't nakakandado po ang pinto, kung hindi, baka ako po ang unang nakagat. Bagamat nagdududa, sinakyan na lang ni Daniel ang sinabi ni Mang Paeng sa kanya. Patay mali siya siyang nagpaalam at naglakad palayo. Habang naglalakad, ay naging palaisipan kay Daniel kung ano ang posibleng nakatago sa likod ng kubong kanyang pinanggalingan. Hindi siya naniniwala na aso ang nasa loob nun dahil sa ilang araw nilang pananatili sa lugar na yon. Ni minsan ay hindi pa siya nakarinig ng tahol ng isang aso. Malakas ang kutob niya na nagsisinungaling sa kanya, si Mang Paeng. Kinagabihan, bandang 10:00 ng gabi, ay dinalhan sila ni Aling Dolores ng tig-iisang tasa ng kape. Uminom ang kanyang mga kasamahan, maliban kay Daniel. Nagkataon kasi na biglang humilab ang kanyang tiyan, kaya't dali-dali siyang nagtungo sa likod ng kanilang kubo, kung saan naroon ang palikuran. Walang ilaw, pero maliwanag pa rin kahit gabi dahil bilog na bilog ang buwan. Pagbalik niya sa kubo, sumalubong sa kanya ang mga kasamahan niyang nakahilata sa sahig. Nilapitan niya mga ito at isa-isang tinapik sa pisngi, subalit walang nagising. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang dumako ang paningin niya sa ilang tasa na nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Tila nahulaan na niya kagad kung ano ang nangyari. Lumapit na siya sa katre at may kinapa sa ilalim nun, ang mga armas na dala nila. Nang wala siyang mahawakan, ay isinilip na niya ang kanyang ulo sa ilalim. Bigla siyang nanlambot nang mapagtanto niyang wala na roon ang bag na naglalaman ng kanilang mga armas. Sa kabila ng kawalan ng pag-asang makaligtas sa kung anuman ang mga nakatakdang mangyari, ay hindi pa rin nagpakita ng takot si Daniel. Mabilis siyang tumayo at isinarado ang pinto't mga bintana. Balak niya sanang kumprontahin sina Mang Paeng at Aling Dolores, subalit naisip niya bigla na isang malaking pagkakamali kung lalabas pa siya dahil hindi niya alam kung anong klaseng panganib ang naghihintay sa kanya. Kung mananatili siya sa loob, kahit paano ay kaya niyang protektahan ang kanyang sarili at ang mga kasamahan niya kung sakaling may magtatangkang pumasok.
Hinila niya isa-isa ang kanyang mga tauhan at pinagtabi-tabi sa isang sulok. Inilabas ni Daniel ang kanyang combat knife at pumwesto sa likuran ng pinto. Mula sa isang maliit na siwang ay nakita niyang nasa harapan na ng kubo si Mang Paeng kasama ang ilan pang kalalakihan. Daniel! Lumabas ka na riyan! Huwag mo na kaming pahirapan pa. Hindi ka na rin naman makakatakas kahit na ano pa ang gawin mo. Tama pa lang, hinala ko nung una pa lang na may kakaiba nga sa mga ikinikilos mo, Mang Paeng. Ano ka ba? Bakit mo ginagawa to? Simple lang, Daniel. Simple lang. Dahil kailangan naming mabuhay. Natigilan si Daniel sa kanyang narinig. Hindi niya lubos maunawaan kung ano ang gusto nitong sabihin. Anong kailangan mo sa amin? Ang buhay nyo ang kailangan namin. Kaya lumabas ka na riyan at sumuko ka na lamang na maayos. Napatiimbagang si Daniel dahil sa tinurang yun ni Mang Paeng. Hindi ako lalabas, Mang Paeng. Magkamatayan na muna tayo bago mo magawa ang gusto mo. Nakita ni Daniel na sinenyasan ni Mang Paeng ang dalawa pang mga kasama nito. Kaagad namang tumalima ang mga yun at naglakad palapit sa kubo. Hindi siya umalis sa likuran ng pinto at hinintay na tuluyang makalapit ang dalawa. Nang makakuha ng tamang tiyempo, bigla niyang binuksan ang pinto at sinipa sa tiyan ang isa sa dalawa. Kasabay noon, hinila niya papasok ang isa pa, sabay sarado ng pinto. Hindi niya na ito binigyan pa ng pagkakataon na makaporma. Hinawakan niya ito sa ulo at ginilitan sa leeg. Mula sa labas ay galit na sumigaw si Mang Paeng. Huwag mong hintayin maubos ang pasensya ko, Daniel. Kapag hindi ka pa lumabas dyan, mapipilitan akong sunugin ang kubo na yan. Natigilan si Daniel sa kanyang narinig. Nang muli siyang sumilip sa siwang, ay nakita niyang may hawak ng nag-aapoy na kahoy ang ilan sa mga kalalakihan na kasama ni Mang Paeng. Sige lang, Daniel. Bisitin mo pa ako. Bibilang ako hanggang 3, Daniel. 1, 2. Dahil walang ibang pagpipilian, wala nang nagawa si Daniel kundi sundin ang gusto ni Mang Paeng. Binuksan niya ang pinto at nakataas ang mga kamay na lumabas. Naglakad papalapit sa kanya si Mang Paeng at kinuha ang patalim na hawak niya at pagkatapos ay biglang itinarak sa kanan niyang hita. Dahil sa ginawa nitong yon ay napaluhod siya bigla at nang hugutin nito ang patalim ay napasigaw siya sa labis na sakit. Sa harapan niya mismo, dinilaan pa ni Mang Paeng ang dugong naiwan sa talim ng hawak niyang kutsilyo. Hindi talaga nakakasawa ang lasa ng dugo. Isa pa nga. Pagkasabi nun, ay sinugatan siya nito sa kanyang pisngi. Kaagad niyang naramdaman ang malapot na likido na naglandas pababa sa kanyang leeg. Pinunasan nito ang dugo gamit ang isa nitong daliri at pagkatapos ay dinilaan din yun. Sino ba kayo? Ano ba talaga kayo? Bakit nyo ginagawa to? Kasabwat ba kayo ng mga rebelde? O kayo mismo mga rebelde? Ang dami mong tanong. Matulog ka na nga muna. Kinuha ni Mang Paeng ang isang kahoy na hawak-hawak ng isa sa mga lalaking naroon at bigla nito yung pinalo sa kanyang ulo. Grabing sakit ang naramdaman ni Daniel at ilang saglit lang ay nagdilim na ang kanyang paningin. Nang magkaroon siya ng malay ay nakatali na siya sa isang upuan. Pag-angat ng muka niya ay sumalubong sa kanya ang nakangising muka ni Mang Paeng. Sakto ang gising mo. Masasaksihan mo ang lahat ng mga magaganap. Tumingin si Daniel sa paligid at doon niya lang napansin na tila nagkakasiyahan ang lahat. May mga mesa at upuan na nakahilera at merong mga sumasayaw. Pero ang talagang umagaw sa kanyang atensyon
ay ang naglalakihang kawa na nakasalang sa naglalagablab na apoy. Nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang mapagtanto kung ano ang mga susunod na posibleng mangyari. At hindi nga siya nagkamali dahil ilang saglit lamang ay nakita niyang pinagtutulungan ng buhatin ang kanyang mga kasamaan at isa-isang inihagis sa loob ng malalaking kawa. Mga hayop kayo! Bitiwan niyo sila! Huwag! Itigil niyo yan! Halos lumabas ang mga litid ni Daniel sa kakasigaw. Ramdam niya rin na nasusugatan na ang kanyang mga braso at kamay dahil sa kanyang pagpupumiglas sa pagkakatali. Hinawakan siya ni Mang Paeng sa muka at nagsalubong ang galit nilang mga titig. Kasalanan mo kung bakit napaaga ang pagkawala ng mga kasama mo, Daniel. Dapat sana ay sa darating pa na eklipse mangyayari ang lahat ng ito. Pero sinira mo ang lahat ng plano namin. Alam kong sa una pa lang ay nagdududa ka na. Kaya hindi ko na pwedeng hintayin na matuklasan mo ang lahat bago ako umaksyon. Sisihin mo ang sarili mo. Alam ko na planado niyo ang lahat ng ito, hindi ba? Alam ba to ni General? Sige, tutale mamamatay ka na rin lang naman. Kaya sasabihin ko na sa'yo ang lahat-lahat. Tama ka. Alam niya ang lahat ng ito. Nakakalungkot, hindi ba? Kaya niyang ipagpalit ang buhay ng mga sundalo niya para lamang sa salapi. Nagngit-ngit sa galit si Daniel. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Pagbabayaran yung lahat ito. Mga demonyo kayo! Ako mismo ang papatay sa inyo! Sa halip na masindak sa sinabi niya, ay tinawanan lamang siya ni Mang Paeng. Nagagawa mo pa talagang manakot kahit nasa bingit ka na ng kamatayan. Isa kang hunghang. Hindi ako nananakot. Sinasabi ko lang ang posibleng mangyari sa oras na makatakas ako dito. Muli lang siyang tinawanan ng kanyang kausap. Wala pa nagtatagumpay na makatakas sa mga kamay namin, bata. Ilan na ang sumubok, pero lahat sila ay nabigo. Kaya huwag ka nang umasa pa na magagawa mo yun. Sa kalagayan mong yan, kahit hayaan kitang makatakas, hindi ka pa rin makakaalis dito. Biglang nagkaroon ng ideya si Daniel dahil sa sinabing yun ni Mang Paeng. Bagamat hindi niya sigurado kung kakagat ang lalaki sa plano niya, sinubukan niya pa rin sabihin. Kung ganun, bakit hindi natin subukan? Pakawalan mo ako rito at hayaan mo ako makatakbo. At malaya kayong habulin ako pagkatapos. Aba, hinahamon mo ba ako? Hindi mo kilala kung anong klaseng nilalang ang kaharap mo. Oo, hinahamon kita, hayop ka. Bakit? Natatakot ka ba na makatakas ako? Matapang ka, ha? Kung yan ang gusto mo, sige, pagbibigyan kita. Kapag nagawa mo makalabas rito sa baryo namin, hahayaan na kitang mabuhay. Yun ay kung makakatakas ka sa kanila. Pagkasabi nun, ay tumingin si Mang Paeng sa mga kasama nito. Nanigas ang katawan ni Daniel sa kanyang kinauupuan nang makita niyang nagpalit ng anyo ang mga ito. Naging isang nakakatakot na mga nilalang na merong matutulis na mga ngipin at kuko. Nang tumingin siya kay Mang Paeng, ay nakangisi naman ang lalaki. Bakit parang bigla ka yatang namutla, Daniel? Natatakot ka na ba sa posibleng mangyari? O ano, gusto mo na bang umatras? Hindi na pwede. Iwinaksi ni Daniel ang takot na nagsimulang umusbong sa kanyang dibdib. Hindi ko ugali ang umatras. Kahit buhay ko pa ang kapalit. Lumapit sa kanya si Mang Paeng at inalis ang taling nakapalupot sa katawan niya. Sige na, simulan mo ng tumakbo habang may lupa pa. Dali, Daniel! Takbo!
Tumayo si Daniel at nagkunwaring hirap humakbang dahil sa sugat niya sa hita. Nang matapat siya sa isang kahoy, ay sinadya niyang magpatumba. Nang tumayo siya, ay hinawakan niya yon at ginawang panungkod. Nagpatuloy siya sa mabagal na pagakbang, humahanap ng tamang tiyempo. Ramdam niyang nakasunod ang tingin sa kanya ng lahat. Ano na, Daniel? Kaya pa ba? Hindi mo pala kayang tumakbo, tapos ang lakas ng loob mong maghamon. Gunggong ka talaga! Lihim na nasiyahan si Daniel sa kanyang narinig. Gumagana ang plano niya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nang matiyak niyang nasa tamang layo na siya, ay bigla siyang kumaripas ng takbo. Tinahak niya ang daan palabas ng baryo. May ilang nagtangkang humarang sa kanya, subalit nabigo dahil ginawa niyang pandepensa ang hawak-hawak niyang kahoy. Makalipas ang ilang minutong pagtakbo, ay nakalabas na siya ng sitio pulang langit. Hindi na siya nagulat nang paglingon niya ay may mga humahabol pa rin sa kanya. Nagpatuloy pa rin siya sa pagtakbo kahit ramdam niya ang pagsakit ng sugat niya sa hita. Malaking bagay na isa siyang sundalo. Nagagamit niya ang mga pinagdaanan niya sa training at ang mga taktika na natutunan niya. Nang matanaw niya ang kislap ng tubig dagat dahil sa liwanag ng buwan, ay mas binilisan niya pa ang pagtakbo. Ilang sandali pa ay nakarating na siya sa dalampasigan. Dahil wala siyang nakitang bagay na pwede niyang masakyan, ay hindi siya nagdalawang isip na lumusong at lumangoy. Bagamat malaki ang pagnanais niya na ipaghiganti ang nangyari sa kanyang mga kasamaan, hindi niya yun pwedeng gawin ngayon. Masyadong marami ang bilang ng mga kalaban. Hindi niya kakayaning harapin ng mga ito, lalo na't may sugat siya. Sa ngayon, kailangan niya munang makatakas. Sa oras na gumaling na siya, madali na lang para sa kanya ang bumalik sa lugar na yon para maghiganti. Ilang metro na ang layo niya sa dalampasigan nang dumating ang mga aswang na humahabol sa kanya. Ang buong akala niya ay susugod pa ang mga ito sa tubig. Pero nagkamali siya. Umatras sa mga aswang at nagsimulang magsitakbuhan pabalik sa kanilang pinanggalingan. Naisip marahil ng mga ito na malabo niyang matawid ang malawak na dagat, kaya hindi na nag-aksaya pa na habulin siya. O baka naghahanap lamang ng masasakyan. Dahil sa isiping yun, ay muli niyang ipinagpatuloy ang walang direksyon na paglangoy. Tumigil lang siya nang sumigid ang kirot sa kanyang sugat. Dahil doon, nahirapan siyang ikampay ang isa niyang paa sa ilalim ng tubig. Napangiwi sa sakit si Daniel dahil pakiramdam niya parang tinutusok-tusok yun ng karayom. Sinubukan niyang baliwalain ang sakit at nagpatuloy na lamang sa paglangoy. Subalit bawat kilos niya ay mas lalo lamang tumitindi ang pagkirot. Sa kalagitnaan ng kanyang paghihirap, napatingala si Daniel sa langit nang mapansin niya ang isang bagay na nagliliwanag. Nung una ay nalibang pa siyang panoorin yon, ngunit nang mapagtanto niyang sa kinaroroonan niya yun babagsak, ay bigla siyang nataranta. Naging mabilis ang mga sumunod na nangyari. Bago pa man siya makaalis sa kanyang pwesto, ay bumagsak na ang bulalakaw sa kanya. Sa sobrang lakas ng puwersa, itinulak siya nun sa kailaliman ng tubig. Habang unti-unting lumulubog, ay ramdam niya ang pananakit ng kanyang buong katawan. Dahil alam na ni Daniel na wala na siyang pag-asa na makaligtas, pumikit na lang siya at tinanggap ang kanyang kapalaran. Makalipas ang 3 araw, nagising si Daniel sa loob ng isang silid na yari sa kawayan ang bawat dingding. Nang bumukas ang pintuan at pumasok ang isang matandang lalaki, ay bigla siyang naalarma. Sino ka? Nasaan ako? Kasamaan mo ba sila? Tawagin mo na lamang akong Lolo Ernesto. Sino sila? Sino ang tinutukoy mo? At saan ka ba galing? Ano nangyari sa'yo? Hindi muna sumagot si Daniel, bagkus tinitigan niya ng maigi sa mata ang matanda. Gusto niyang tiyakin kung nagkukunwari lang ba ito.
Sinalubong nito ang mga titig niya at dahil doon, natiyak niya na wala itong tinatago. Mahabang kwento po, Tatang eh. Pero paiiksiin ko na lang. May gusto pong pumatay sa akin. Teka, paano nga pala ako napadpad dito? Sa pagkakatanda ko, nalunod ako sa dagat. Nakita ka ng apo ko na palutang-lutang sa dagat. Siya ang nagdala sa'yo rito. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Ang sabi mo merong gustong pumatay sa'yo. Ngunit wala ka naman sugat o galos sa katawan ni isa. Nagsalubong ang mga kilay ni Daniel dahil sa sinabi ng matanda. Imposible ang sinasabi nitong yon dahil natatandaan niyang sinaksak siya ni Mang Paeng sa hita, sinugatan sa pisngi at pinalo ng kahoy sa ulo. Pinakiramdaman ni Daniel ang kanyang sarili at ganun na lamang ang pagtataka niya nang mapansin niyang wala siyang nararamdamang kahit na anong masakit sa kanyang katawan. Hinawakan niya ang kanyang pisngi at nagulat siya dahil wala siyang nakapangsugat doon. Ganun din sa kanyang ulo at sa kanyang hita. Nakapagtataka naman na wala mga sugat ko. Tatang, ilang araw na po simula po nung mapunta ako rito. 3 araw pa lang naman ngayon. Bale, 2 araw kang walang malay. Ano? 3 araw pa lang? Pero bakit nawala agad ang mga sugat ko? Kahit peklat, wala. Sigurado ka bang may mga sugat ka? Bakit wala kami nakita kahit nung unang araw mo pa lang dito? Sunod-sunod na umiling si Daniel. Hindi ko rin po alam, Tatang eh. Yun nga rin po ang ipinagtataka ko. Bakit nawala ng ganong kabilis sa mga sugat ko? Ano ba talaga nangyari sa'yo? Bakit hindi mo masabi-sabi sa akin? Bakit may mga taong gusto kang patayin? Ano ba ang kasalanan mo sa kanila? Ang totoo po niyan, Tatang, isa po akong sundalo. Ipinadala po kami rito para sa isang misyon. Ano ka mo? Misyon? Ano klaseng misyon naman yon? Tsaka, nasa na mga kasama mo? Dahil sa tanong na yon ni Mang Ernesto, muling bumalik sa isip ni Daniel ang nangyari sa kanyang mga kasamahan. Wala na po sila. Pinatay po sila mismo sa harapan ko. Halatang nagulat si Mang Ernesto matapos marinig ang sinabi niya. Ikinalulungkot ko nangyari sa mga kasamahan mo, Iho. Kung ayos lang sa'yo, pwede ko bang malaman ang buong detalye? Tatang, may alam po ba kayo tungkol sa Sitio Pulang Langit? Sitio Pulang Langit? Aba, baryo ng mga aswang ang lugar na yon. May alam po ba kayo tungkol sa kanila? Wala gaano. Pero sa pagkakaalam ko, ginawa ng kuta ng mga aswang ang lugar na yon. Dahil hindi gaanong nasisikatan ng araw. Minsan ko nang nabalitaan na may mga bakasyonistang napadpad sa lugar na yon at hindi na muling nakita pa. Doon po ako nanggaling, Tatang. At tama po kayo. Aswang nga po ang mga nakatira sa lugar na yon. Paano ka namang napadpad doon? Dahil nga po sa isang misyon. Tinanggap ko ang misyon na yon. Dahil ang sabi sa akin, nanganganib daw ang buhay ng mga taong nakatira doon. Dahil palaging ginugulo ng mga rebelde. Pero ang totoo pala, kaya kami pinadala ng aming general doon para gawing pagkain ng mga aswang. At ikaw lang ba nakaligtas? Opo, pero hindi ko po inaasahan na mabubuhay pa ako. Tinamaan kasi ako ng bulalakaw habang nasa gitna ako ng dagat. Ano? Bulalakaw ba ka mo? Sigurado ka ba riyan sa sinasabi mo? Sunod-sunod na tumango si Daniel bilang pagtugon. Sa akin po mismo bumagsak ang bulalakaw. Kaya nga po nagtataka ako, bakit buhay pa rin ako hanggang ngayon? Nilapitan siya ni Lolo Ernesto at hinawakan ng isa niyang kamay at pagkatapos ay pumikit ang matanda. Nagtataka man, hindi siya nag-abalang hilahin ang kamay niya. Alam ko na ngayon ang dahilan
kung bakit biglang nawala ang mga sugat na sinasabi mo. Dahil yon sa kapangyarihang nananalaytay na ngayon sa mga ugat mo. Ano, Tatang? Kapangyarihan? Teka, naguguluhan po ako. Ano pong ibig niyo sabihin? Nananalaytay na sa mga ugat mo ang kapangyarihan ng mutya ng bulalakaw. Wala ka bang kakaibang nararamdaman sa katawan mo ngayon? Wala naman po. Maliban po sa nawala na yung sakit ng katawan ko. Natatandaan ko po kasi, sobrang sakit po talaga ng katawan ko bago ako mawala ng malay. Akala ko nga po oras ko na. Ngayong nananalaytay na sa mga ugat mo ang mutya ng bulalakaw, may mga mararamdaman kang pagbabago sa iyong katawan. Magkakaroon ka ng kakaibang lakas at kapangyarihan. Talaga po? Teka, parang ang hirap-hirap naman pong paniwalaan na totoo po mga ganyan. Bigla na lang nawala ang mga sugat mo sa katawan. Isa na yung patunay na nagsasabi ako ng totoo. Ano pong alam niyo sa mga mutya, Tatang? Dati na rin ako nagkaroon ng ganyang mutya. Pero sa kasamaang palad, napunta yon sa kamay ng mga masasamang loob. Matapos nilang mabalitaan na nagtataglay ako ng mutya, dinukot nila ang pamilya ko at kapalit ng kanilang buhay ay kailangan kong ibigay sa kanila ang mutya. Ang akala nila, magagamit nila ang kapangyarihan ng mutya, pero hindi nila alam na mawawalan ito ng bisa sa oras na ginamit sa pansariling interes. Ano po nangyari? Nailigtas niyo po ba sila sa kamay ng mga dumukot sa kanila? Oo, nailigtas ko. Pero makalipas ang 3 araw, matapos nilang malaman na nawalan ng bisa ang mutya, muli nila akong binalikan. Nang araw na yon, bukod tangi ako at ang apo ko ang nakaligtas sa mga kamay nila. Teka lang po, nagawa niyo pong hawakan at maibigay sa iba ang mutya. Tama ka. Hindi ito katulad ng nangyari sa iyo. Ang mutya ng bulalakaw na napunta sa akin ay isang maliit na bato. Galing pa yon sa tatay ng tatay ko. Ipinamana sa akin. Kakaiba nangyari sa iyo dahil sa katawan mo mismo pumasok ang mutya na galing sa bulalakaw. Tatang, delikado po ba ito? Delikado kung gagamitin mo ang kapangyarihan nito sa kasamaan. Pero alam ko naman na wala akong dapat na ikabahala. Nararamdaman kong mabuti kang tao. Hindi ka pipiliin ng mutya kung ikaw ay masama. Marami po salamat, Tatang, sa tiwala niyo po sa akin. Kahit hindi niyo pa po ako lubos na kilala. Kilala ka ng apo ko. Siya mismo nagsabi sa akin na mabuti kang tao. Nagtaka si Daniel sa kanyang narinig. Ibig niyo pong sabihin magkakilala po kami ng apo niyo? Hindi. Pero ang sabi niya ay minsan nang nag-cruise ang landas ninyong dalawa. Nasan po siya? Gusto ko po siya makita. Bumibili lang ng lutong ulam. Maya-maya lang nandito na yon. Tang, nandito na po ako. Biglang buminis ang tibok ng puso ni Daniel nang marinig niya ang sigaw na yon galing sa labas. Pamilyar kasi sa kanya ang boses na yon. Oh, yan na pala. Nariyan na pala siya. Kaya mo na ba tumayo? Halika at ipapakilala kita sa apo ko. Tumango si Daniel at bumangon sa pagkakahiga. Nakasunod siya kay Lolo Ernesto nang lumabas ito ng silid. Pakiramdam ni Daniel ay biglang tumigil sa pag-ikot ang kanyang mundo nang makita niya kung sino ang apo na tinutukoy ng matanda. Mabuti naman at nagkamalay ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang naman. Maraming salamat sa pagliligtas sa akin, ha? Wala yon. Tara, kain na. Nang maupo ang dalawa, ay lumapit na rin siya at naupo sa tabi ni Isabel.
Kumakain ka ba ng gulay? Ito lang kasi yung nabili ko sa karinderya. Aba, oo naman. Mas gusto ko pa nga ang gulay kaysa sa karne. Ang galing. Pareho pala tayo. Mahilig din ako sa gulay eh. O siya, kumain ka na. Itong adobong sitawan tikman mo. Sigurado ako, magugustuhan mo ang lasa niyan. Dinampot ni Isabel ang isang mangkok na may lamang adobong sitaw at nilagyan ang plato niya. Nang sumubo siya, ay nakatingin pa sa kanya ang dalaga at tila hinihintay ang magiging reaksyon niya. Masarap nga! Ngayon lang ako nakatikim ng adobong sitaw na ganito. Napangiti ang dalaga sa sinabi niyang yun. Yun ang unang beses na nakita niya itong ngumiti, kaya hindi niya maiwasang tumitig. O diba? Sabi ko na nga ba't magugustuhan mo ang lasa niyan eh. Ehem. Baka naman, matunaw na ang apo ko sa kakatitig mo, Daniel. Bigla siyang nakaramdam ng hiya dahil sa biro na yun ng matanda. Hindi niya napansin na nahuli pala siya nitong nakatitig kay Isabel. Pagkatapos nilang kumain, tinulungan niya si Isabel sa pagliligpit ng mga pinagkainan. Kinagabihan, nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap ang dalaga nang maispatan niya itong nagpapahangin sa balkonay ng kanilang kubo. Isabel, nandito ka pala. Magandang gabi. Pwede ba ako maupo? Kaagad naman na umusog si Isabel nang makita siya. Ikaw pala? Bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog eh. Ikaw, bakit gising ka pa? Hindi rin ako makatulog. Kaya naisipan kong magpahangin na lang muna dito. Parehas lang pala tayo. Daniel, pwedeng magtanong? Anong nangyari sa'yo? Bakit ka napadpad sa lugar na ito? Nang makita kitang palutang-lutang sa dagat, hindi ako makapaniwala na ikaw yun. Isabel, isa akong sundalo. Napadpad ako rito dahil sa isang misyon. Hindi ko alam na kaya pala kami pinadala sa lugar na yon para maging pagkain ng mga aswang. Kumbaga parang ipinain kami. Sa sitio Pulang Langit ba kayo pinadala? Alam mo rin ba tungkol sa baryo na yon? Hindi, pero minsan ko na narinig na binanggit ni Lolo ang lugar na yon. Ang sabi niya, aswang daw ang mga nakatira doon. Malayo ba rito ang sitio Pulang Langit? Medyo may kalayuan. Kailangan mo pang tumawid ng dagat para makarating doon. Mabuti naman at walang naliligaw na aswang dito sa lugar nyo. Wala. Siguro natatakot silang pumunta rito dahil malapit na sa bayan. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala. Bakit ka umalis? Ha? Anong ibig mong sabihin? Bigla ka kasing nawala eh. Pinuntahan kita sa inyo bago ako umalis, pero hindi na kita naabutan doon. Yun ba? Wala lang. Naisip ko kasi na hindi tamang iwanan ko na lang si Lolo mag-isa rito habang nasa gitna siya ng panganib. Napakunot ng noo si Daniel sa kanyang narinig. Ano ka mo? Panganib? Bakit? Ano ba yun? Hanggang ngayon kasi, pinaghahanap pa rin kami ng grupo ni Victor. Ilang beses na kami nagpapalit-palit ng tirahan. Pero palagi niya kaming nahahanap. Buti na lang at nagagawa pa namin makatakas bago niya kami maabutan. Nung lumipat kami rito, ang sabi ni Lolo sa akin, sa syudad na lang daw muna ako para kung sakaling mahanap ulit siya ni Victor ay hindi ako madadamay. Pumayag naman ako sa gusto niya, pero napagtanto ko rin sa huli na mali ang ginawa ko. Sino si Victor? Siya ba yung sinasabi ni Lolo Ernesto na pumatay sa pamilya nyo? Tama ka, siya nga. Malaki ang galit niya sa amin. Ang akala niya kasi, hindi totoong mutya ang ibinigay sa kanya ni Lolo. Hanggang ngayon, ay naniniwala pa rin siya na ang totoong mutya ay hawak pa rin ni Lolo hanggang sa ngayon. Kaya ayaw niya kaming tigilan. Gusto nyo bang sumama sa akin pagbalik ko sa Maynila? Pwede kayong tumira sa bahay ko
Ligtas kayo ron. Kung sakali mang mahanap nila kayo, hindi ako papayag na saktan nila ang lolo mo. Lalong-lalo ka na, Sabel. Nagtama ang kanilang mga mata, pero kagad ding umiwas ng tingin si Sabel. Salamat, pero hindi na kailangan. Madadamay ka lang sa oras na pumayag kami sa gusto mo. Pag-isipan mo munang mabuti bago ka tumanggi. Para rin naman ito sa kaligtasan yung dalawa ng lolo mo. Sige, pag-iisipan ko ang sinabi mong yan, Daniel. Nasiyahan si Daniel sa kanyang narinig, pero hindi niya na lang yun pinahalata sa dalaga. Daniel, inaantok na ako. Mauna na ako sa'yo, ha? Pagkasabi nun ay tumayo na ang dalaga at iniwan siya. Makalipas ang ilang minuto ay tumayo na rin siya at pumasok sa loob. Makalipas ang ilang araw, unti-unting nararamdaman ni Daniel na merong kakaiba sa kanya. Madalas niyang maramdaman na para siyang nag-aapoy. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Aba, maghapon ka nang nakalublob dyan. Hindi ka ba nilalamig? Umahon si Daniel mula sa pagkakalublob at naglakad palapit sa kinaroroonan ni Lolo Ernesto. Tinignan niya ang mga braso niya. Nangingitim na siya dahil mayat maya siya magbabad sa dagat. Nawala naman po nararamdaman kong init kahit papano. Pero malamang po, babalik din po tumamaya. Ano po bang nangyayari sa akin? Sa tingin ko, unti-unti nang nagpaparamdam sa'yo ang kapangyarihan ng mutya na nasa katawan mo. Huwag kang matakot, iyo. Normal lang yang nararamdaman mo dahil sa mutya ng bulalakaw na tumama sa'yo. Magsasalita pa sanang muli si Daniel, subalit naudlot yun dahil bigla nilang narinig na sumigaw si Sabel. Nagkatinginan silang dalawa ng matanda at sabay na tumakbo pauwi. 5 lalaki ang nadatnan nilang nasa labas ng kanilang kubo. Ang isa sa mga ito ay sakal-sakal si Sabel. Bitiwan mo ang apo ko, Victor! Bitiwan mo siya! Lumingon ang nagngangalang Victor sa kanila at ngumisi nang makita si Lolo Ernesto. Huwag mong idamay ang apo ko dito! Bitiwan mo siya, Victor! Bitiwan mo siya! Sa halip na pakinggan ang sinabi ni Lolo Ernesto, tumawa lang si Victor. Nagdilim ang paningin ni Daniel nang sabihin nito na maganda si Sabel at mukhang masarap. Pakawalan mo siya! Ako ang harapin nyo! Kapag natalo nyo ako, malaya nyo nang magagawa ang mga gusto nyo. Muling tumawa si Victor at pagkatapos ay sinenyasan ang 4 na lalaki na sugurin siya. Naglabas ng patalim ang mga ito at isa-isang sumugod. Sanay si Daniel sa combat, kaya ni isa sa mga lalaking yun ay hindi man lang nakaporma sa kanya. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nakabulagta na sa lupa ang mga ito. Nang tignan siya ni Victor, bakas ang pagkagulat sa mukha nito. Bitiwan mo si Sabel at hahayaan kitang makatakas dito, demonyo ka! Hindi siya pinakinggan nito. Sa halip, naglabas ito ng patalim at itinutok sa liig ng dalaga. Naikuyom ni Daniel ang kanyang mga kamao nang makita niyang bumaon ang dulo ng patalim sa liig ni Sabel at kaagad na dumugo yun. Pinakatitigan niya ang armas na hawak ni Victor at maya-maya lamang ay nabitiwan nito yon matapos biglang uminit. Sinamantala niya ang pagkakataon na yon. Mabilis siyang lumapit at sinakal ito gamit lamang ang isa niyang kamay. Mistula siyang nag-aapoy dahil sa tindi ng galit na nararamdaman niya, kung kaya't unti-unting nasunog ang leeg na hawak-hawak niya. Makalipas lamang ang ilang segundo, ay binawian na ng buhay ang lalaki sa kamay niya. Nang bitiwan niya ang leeg nito, ay nangingitim yun dahil sa pagkasunog. Amoy na amoy pa niya ang sunog na balat ng lalaki. Bigla naman siyang naimasmasan nang makita niyang bumagsak ang wala ng buhay na katawan nito sa lupa. Tinignan niya ang kanyang mga palad at nakita niyang nag-aapoy yun. Diyan ka lang! Huwag ka lalapit sa akin! Sigaw niya kay Isabel nang makita niyang lalapitan siya nito. Natatakot siya
na baka masunog din ang dalaga kapag hinawakan siya. Ayos lang, Daniel. Alam kong hindi mo ko sasaktan. Nagpatuloy pa rin sa paglapit si Isabel at sa pagkakagulat niya, bigla nitong hinawakan ang mga palad niya. Biglang nawala ang apoy sa kanyang mga kamay dahil sa ginawa nitong yun. Nahawakan mo ang apoy, Isabel. Hindi ka ba nasaktan? Sunod-sunod na umiling si Isabel. Hindi. Ayos lang ako. Wala akong naramdaman kahit na konti. Sigurado ka ba? Oo naman. Nakita mo naman, di ba? Walang kahit isang balahibo na nasunog sa kamay ko. Kinabahan ako ron. Sa susunod, huwag kang basta-basta lalapit sa akin ha. Kapag nakita mo nag-aapoy ako, baka mapahamak ka eh. Naputol ang pag-uusap nila dahil may biglang nagsalita sa kanilang likuran. Paglingon nila, pareho silang nagulat nang makita nilang hawak-hawak ng isa pang lalaki si Lolo Ernesto. Hindi nila alam na hindi lang pala 4 na lalaki ang kasama ni Victor dahil mayroon pang isa na nagsilbing lookout. May hawak itong patalim at nakatutok yun sa leeg ng matanda. Naging mabilis ang sumunod na mga nangyari. Bago pa man siya makakilos, ginilitan na ng lalaki sa leeg si Lolo Ernesto. Humalakhak ang lalaki at pagkatapos ay tumakbo papalayo. Lolo! Umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas na sigaw na yon ni Isabel. Nagkukumahog itong lumapit sa matanda habang humahagulgol. Hinabol naman ni Daniel ang lalaki at nang maabutan niya ito ay pinagsususuntok niya ito sa muka at hindi tinigilan hanggang sa bawian ng buhay. Duguan ang kanyang mga kamao nang bumalik siya sa kinaroroonan ni Isabel. Umiiyak pa rin ang dalaga habang yakap-yakap si Lolo Ernesto. Naupo si Daniel sa tabi ni Isabel at hinaplos niya ang likuran nito. Habang ginagawa niya yon, ay nakatingin naman siya kay Lolo Ernesto. Pati siya ay naluwa nang matiyak niyang wala na talagang buhay ang matanda. Kinagabihan, naging malungkot at napakatahimik sa loob ng kubo. Pagkatapos nilang mailibing si Lolo Ernesto, ay nagkulong sa kanyang silid si Isabel. Sa kanyang silid, hindi mapakali si Daniel. Nag-aalala siya para sa dalaga. Baka kung ano ang maisipan nitong gawin. Hanggang sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Daniel nang may marinig siyang lagabog sa loob ng kwarto ni Isabel. Nagmamadali siyang bumangon at lumabas. Isabel! Isabel, ayos ka lang ba? Nang wala siyang matanggap na sagot sa dalaga, ay sinipa niya ng mabilis ang pinto at kagad naman yung bumukas. Nang makita niya ang dalaga na nakahandusay sa sahig, ay kaagad niya itong nilapitan. Napamura siya nang makita niya ang sugat sa pulso nito at ang isang kutsilyo na nasa sahig. Binuhat niya ang dalaga at ibinaba sa katre. Kumuha siya ng tela at tinalian niya ang sugat nito para maampat ang pagdurugo. Buong magdamag siyang nagbantay sa tabi nito at hinintay itong magising. Mataas na ang sikat ng araw nang magkamalay si Isabel. Kaagad niya itong nilapitan. Kumusta na ang pakiramdam mo, Isabel? Sa halip na sagutin ang tanong niya, ay tinignan siya nito ng masama. Bakit mo pa ako tinulungan? Hinayaan mo na lang sana ako mamatay. Hindi ko pwedeng gawin yun, Isabel. At bakit hindi? Sino ka ba sa akala mo? Isabel, naiintindihan ko nararamdaman mo. Pero hindi tama na ilagay mo ang sarili mo sa panganib. Delikado ang ginawa mo. Mali ka. Hindi mo ko naiintindihan. Dahil kung totoong naiintindihan mo ko, di sana hinayaan mo na lang ako. Hahayaan kita magpakamatay. Sa tingin mo ba, kakayanin ng konsensya ko ang ganon? Di lumabas din ang totoo. Tinulungan mo ko dahil ayaw mo makonsensya. Pero ang totoo, hindi mo naiintindihan ang pinagdadaanan ko. Palibhasa, hindi ikaw ang nawalan. Palibhasa, hindi mo alam ang pakiramdam na mag-isa na lang. Naiintindihan kita, Isabel. Maniwala ka. Naiintindihan kita. Hindi.
Hindi mo ako naiintindihan! Hindi mo ako naiintindihan! Naiintindihan kita dahil nawalan na rin ako. Wala na akong mga magulang. Wala na rin akong kapatid. Ako na lang mag-isa. Kaya kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, naiintindihan ko. Dahil pinagdaanan ko na rin yan. Natameme si Isabel matapos marinig ang mga sinabi niya. Bigla naman siyang nakonsensya dahil nagtaas siya ng boses. Pasensya ka na, Isabel. Hindi ko gustong sigawan ka. Sunod-sunod na umiling si Isabel. Ako ang dapat na humingi ng tawad. Pasensya na rin sa mga nasabi ko. Hindi ko alam. Gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Naupo si Daniel sa tabi ni Isabel at hinawakan niya ang isa nitong kamay. Hindi ka mag-isa, Isabel. Nandito ako. Hinding-hindi kita pababayaan. Pagkasabi nun, ay kinabig niya ang dalaga at niyakap. Simula ng araw na yon, hindi na ulit nagtangkang magpakamatay si Isabel. Hindi na rin siya nagkukulong sa kanyang kwarto. Napagtanto niyang tama nga si Daniel. Hindi matutuwa ang lolo niya kung makikita siya nitong malungkot at umiiyak palagi. Pero may mga oras at gabi pa rin na hindi mapigilang umiyak ng dalaga. Lalo na kapag naaalala niya ang masasayang sandali nila ng kanyang lolo. At sa tuwing nangyayari yon, nasa tabi niya palagi si Daniel para iparamdam na hindi siya nag-iisa. Makalipas ang isang buwan. Hindi na ba talaga kita mapipigilan, Daniel? Kailangan kong gawin to. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nabibigyan ng mustisya ang pagkawala ng kuya ko at ng mga kasamahan kong sundalo. Pero paano kung matulad ka lang sa kanila, Daniel? Paano kung hindi ka na makabalik? Babalik ako, Isabel. Kahit anong mangyari, babalik ako. Basta't dito ka lang. Huwag kang aalis. Wala naman akong pupuntahan eh. Siya nga pala. Yung pinapagawa ko sa'yo, huwag mong kalimutan ha. Tawagan mo yung numero na ibinigay ko sa'yo. Numero ng opisina ni General yan. Sabihin mo sa kanya na alam ko na ang lahat ng mga ginawa niya. Ipaalam mo rin sa kanya na babalik ako sa kuta ng mga aswang. Nasa sa kanya na kung magtatago ba siya o magpapadala ng mga sundalo para tulungan ako. Pero alinman sa dalawa ang gawin niya, hindi pa rin ako papayag na hindi siya managot sa mga ginawa niya. Sige, Daniel. Ako nang bahala ron. Basta't bumalik ka ha. Hihintayin kita. Pangako, Isabel. Babalik ako. Bit-bit ang isang bag. Naglakad si Daniel papuntang dalampasigan kung saan naroon ang gagamitin niyang bangka. Bago tuluyang sumakay, ay minsan pa siyang nagpaalam kay Isabel. Babalik ako, Isabel. Hintayin mo ko. Mag-iingat ka, Daniel. Nang paandarin na ni Daniel ang bangkang dimotor, ay hindi na siya muling lumingon pa. Alam niyang nakasunod ang tingin sa kanya ni Isabel. Ayaw niyang makita ang lungkot sa mga mata nito. Dahil mas malayo ang pinanggalingan niya ngayon kumpara sa pantalan kung saan sila tumawid noon, kung kaya't inabot ng mahigit 1 oras bago siya nakatawid. Pagdating niya roon ay malapit ng dumilim. Binuwat niya ang bangka sa taas ng dalampasigan para hindi tangayin ng alon at itinali niya yon sa isang puno. Inilabas niya muna ang dala niyang flashlight bago siya nagsimulang maglakad. Bagamat 1 beses pa lang siyang nakapunta sa sitio Pulang Langit, natatandaan niya pa rin ang mga dinaanan nila. Makalipas ang ilang oras na paglalakad, nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Kaagad na naglabasan sa kani-kanilang mga bahay ang mga aswang nang makita siya. Ilan sa mga ito ay kagad na nagpalit ng anyo. Hindi pinansin ni Daniel ang gutom na tingin ng mga ito sa kanya at nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Huminto siya nang nasa tapat na siya mismo ng bahay ni Mang Paeng. Nang makita siya ng lalaki, ay kagad itong napangisi. At talagang bumalik ka pa.
Para saan? Para maghigante? Hindi ba sabi ko naman sa'yo nun, pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo? At ito na ang araw na yon. Oras na para maningil. Sinong tinatakot mo? Kung nagawa mo makatakas noon, hindi na ngayon. Pagkasabi nun, ay inutusan nito ang mga aswang na naroroon na sugurin siya. Pinaghandaan na ni Daniel ang ganoong tagpo, kaya hindi na siya naalarma. Bawat mahawakan niyang aswang ay biglang nagliliyab dahil sa apoy na bigla na lamang lumabas sa kanyang mga kamay. Isang grupo ng mga kalalakiang aswang ang sabay-sabay na sumugod sa kanya. Hindi siya tinigilan ng mga ito hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Narinig niyang humalakhak si Mang Paeng matapos makita ang kalagayan niya. Ano na, Daniel? Akala ko ba pagbabayarin mo ko sa mga ginawa ko? O ngayon, bakit hindi ka makatayo dyan? Naramdaman ni Daniel na may kung anong init na nabubuhay sa kanyang katawan at ilang sandali pa ay biglang nagliyab ang buo niyang katawan. Dahil doon, nasunog ang mga aswang na umaatake sa kanya. Tumayo si Daniel at hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksiyan. Nag-aapoy ang kanyang buong katawan pero wala siyang nararamdaman na sakit. Hindi rin nasusunog ang damit niyang suot. Imposible ito! Anong klase ka nilalang? Hindi ko rin alam. Bakit? Natatakot ka na ba? Masyado kang mayabang. Kahit ano ka pa, hindi ka pa rin makakalabas dito. Magsasalita pa sanang muli si Daniel, subalit naudlot yun dahil may narinig siyang ingay galing sa impapawid. Pagtingala niya, 2 helikopter ang nakita niyang pababa. Dahil sa lakas ng hangin na dulot nun, namatay ang apoy sa kanyang katawan. Ilang sundalo ang nakita niyang bumababa at kagad na nagpaputok ang mga yon sa mga aswang. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay si Mang Paeng na lamang ang natira sa mga kauri nito. Mula sa isa pang helikopter, nakita niyang bumaba si General at naglakad palapit sa kanila. Nanlisik ang mga mata ni Mang Paeng nang mapagtanto nitong ang kasabwat nitong general ang nagpapatay sa kanyang mga kasama. Hayop ka, General! Isa kang traidor! Hindi. Itinatama ko lamang ang mga pagkakamali ko. Pagkasabi nun, bigla na lang nitong binaril si Mang Paeng. Natanggap ko ang pinahatid mong mensahe, kaya nandito ako, Daniel. Mabuti naman at naisipan mong itama ang mga pagkakamali mo, General. Pero hindi pa rin yan sapat. Alam ko, kaya nga kailangan kong gawin ito. Nagulat si Daniel nang isa-isa nitong binaril ang mga sundalong naroroon. Nang maubos, ay sa kanya naman ito itinutok ang hawak na baril. Hindi ako papayag na ilantad mo sa lahat ng mga ginawa ko. Hindi ako papayag na maalis sa serbisyo at makulong. Pagkasabi nun, ay binaril siya nito sa dibdib. Ang buong akala ni Daniel ay babagsak siya dahil sa tama ng bala. Pero nanatili pa rin siyang nakatayo at hindi man lang nakaramdam ng kahit katiting na sakit. Nang tignan niya ang kanyang dibdib, ay nakita niyang iniluwa ng kanyang katawan ang bala na bumaon sa kanya. Muli siyang pinaputukan ng general, pero ganun pa rin ang nangyari. Iniluluwa ng katawan niya ang bawat bala ng baril na bumabaon sa kanya. Anong? Imposible ito! Bakit hindi ka tinatablan? Sa halip na sagutin ang tanong nito, ay naglakad siya palapit sa general. Nang makarating siya sa tapat nito, inagaw niya ang hawak nitong baril at pinaputukan ito sa magkabila ang hita. Ginawa niya yon dahil nakita niyang buhay pa si Mang Paeng at gumagapang palapit sa kanya. Huwag! Huwag mo akong iwan dito! Daniel! Tulungan mo ako! Hindi niya pinansin ang pagmamakaawa nito. Sa halip, muli niya itong binaril sa hita at pagkatapos
ay hinila palapit kay Paeng. Dahil anyong aswang pa rin ang lalaki, kaagad nitong sinakmal sa leeg ang general. Nang makita niyang wala ng buhay ang general, nilapitan naman niya si Mang Paeng at binaril sa sintido. Nang akmang tatalikod na sana si Daniel para magtungo sa helikopter na nasa hindi kalayuan, bigla siyang napahinto dahil may narinig siyang lagabog galing sa isang kubo. Yun ang kubo na matagal niya nang gustong pasukin. Naglakad siya palapit at sinira ang kandado para mabuksan ang pintuan. Pagpasok niya sa loob, nagulat siya nang may nakita siyang isang tao na nakatali sa isang upuan at may takip na sako ang muka. Nilapitan niya yon at bigla siyang naestatwa nang tumambad sa kanya ang muka nito. Bagamat puro sugat, kilalang-kilala niya pa rin kung sino yon. "Kuya!" Napansin niyang natigilan ito at pagkatapos ay tinitigan siya. Makalipas lamang ang ilang sandali ay biglang naglandas ang luwa sa mga pisngi nito. Bagamat hindi magawang makapagsalita, alam ni Daniel na nakilala siya nito. Kaagad niya itong pinakawalan at inilalayang maglakad hanggang sa makasakay sila sa helikopter. Bago niya yon paandarin, ay muli niya itong nilingon. "Huwag ka mag-alala, kuya. Uuwi na tayo." Habang nagpapalipad, ay maluwa-luwa si Daniel. Hindi siya makapaniwala na katabi niya ang kanyang kuya Dante. Hindi siya makapaniwala na buhay pa ito. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay narating na nila ang dalampasigan kung saan malapit ang bahay ni Isabel. Hindi pa man siya tuluyang nakakababa, ay nakita na niya ang dalaga na tumatakbo papalapit sa kanya. Nang makababa siya, ay sinalubong siya nito ng mahigpit na yakap na kaagad naman niyang tinugon. Hindi ako nakatulog, Daniel, dahil sa sobrang pag-aalala. Natatakot ako. Akala ko hindi ka na babalik. Mangiyak-ngiyak ang dalaga habang sinasabi yon. "Sorry, Isabel, kung pinag-alala kita. Huwag kang mag-alala. Dahil simula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay." Pinunasan niya ang mga luha nito at dinampian ng masuyong halik sa noo. "May kasama ka?" "Oo, ang kuya ko, si Kuya Dante. Nakita ko siya nakakulong sa isa sa mga kubo ron. Grabe, napakasaya ko talaga. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil buhay pa rin ang kuya ko. Pero dahil siguro sa mga pinagdaanan niya, kaya hindi siya makapagsalita. Ipapagamot ko na lang siya pagdating natin sa syudad." Masaya ako para sa iyo, Daniel. Mabuti naman at buhay pa pala ang kuya mo. So ngayon, babalik ka na ba sa Maynila? "Anong kayo? Kasama ka. Mag-impake ka na. Hihintayin kita." Sigurado ka, Daniel? Hindi mo naman ako responsibilidad eh. Baka naaawa ka lang sa akin, kaya gusto mo kong isama. Higit pa rin ang dahilan ko kung bakit gusto kitang isama. Ano muna ang dahilan mo? Hinawakan niya ang mga kamay ng dalaga at tinitigan ito sa mga mata. "Mahal kita, Isabel. Yun ang dahilan kung bakit gusto ko manatili ka sa tabi ko." Ha? Mahal mo ko? Totoo ba yan, Daniel? Ano bang gusto mong patunay para maniwala ka sa mga sinasabi ko? Kasal? Kung gusto mo bukas na bukas din, pakakasalan kita. Oo na. Naniniwala na ako sa'yo. Ito naman hindi mabiro. Gusto ko lang naman makatiyak na hindi awang nararamdaman mo sa akin. Pues hindi ako nagbibiro, Isabel. Gusto talaga kitang pakasalan. Pero hindi bukas. Hihintayin muna nating gumaling si Kuya para masaksiyan niya ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Payag ka naman sigurong pakasalan ako, hindi ba? Kahit saang simbahan, Daniel. Kahit saan. Makalipas ang ilang buwan, abot tenga ang ngiti ni Isabel habang naglalakad sa gitna ng altar.
Hawak niya sa kanyang mga kamay ang palayok na naglalaman ng abo ng kanyang lolo. Pakiramdam niya ng mga sandaling yon ay katabi niya ito mismo at sinamahan siyang ihatid sa harap ng altar. Nang makarating siya sa tapat ni Daniel, kinuha nito ang palayok na hawak niya at ibinigay yon sa kanyang kuya Dante. Napakaganda mo ngayon, Mrs. Santos. Naramdaman ni Isabel na namula ang magkabilaan niyang pisngi dahil sa itinawag nito sa kanya. Ikaw talaga? Nambola ka pa? Pasimple niya itong kinurot sa tagiliran na ikinitawa naman ito. Umayos ka nga. Nakakahiya naman kay Father, oh. Sumeryoso naman kagad ang mukha nito at pagkatapos ay naglakad na sila palapit sa kinaroroonan ng pari. Sa kalagitnaan ng seremonya, biglang namatay ang isang kandila na nasa harap ng altar dahil sa hangin. Makalipas lamang ang ilang segundo ay muli yung sumindi. Nang tumingin naman siya kay Daniel ay kinindatan siya nito. Halos kalahating oras ding nagtagal ang seremonya bago sila idiniklarang mag-asawa na. Congrats, Tol! Akalain mo yun? Ako ang panganay, pero naunahan mo pa ako mag-asawa. Ang lupit mo talaga. Salamat, kuya. Kung alam mo lang, sobrang saya ko ngayon dahil nandito ka. Hindi, Tol. Mas masaya ako para sa'yo. Bilang kuya, proud na proud talaga ako sa'yo. Pagkasabi nun, ay niyakap siya nito at tinapik-tapik sa balikat pagkatapos. Sumunod nitong nilapitan si Isabel. Welcome sa family, sister-in-law. Magsumbong ka lang sa akin kapag inaway ka nitong kapatid ko, ah. Sabay natin siyang gugulpihin. Natawa si Isabel sa sinabi ni kuya ni Daniel. Huwag ka mag-alala, Kuya Dante. Dahil kayang-kaya ko na yung mag-isa. Napapailing na lang si Daniel habang nakikinig sa pag-uusap ng dalawa. Masaya siyang makita na nagkakasundo ang dalawang mahalagang tao sa buhay niya. Siya na yata ang pinakamasayang tao sa mundo ng mga sandaling yon. Nabuhay ng matiwasay at payapa sina Daniel at Isabel at kalaunan ay pinagkalooban sila ng isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Ernesto. Bilang pagkilala sa lolo ni Isabel na tumulong at gumabay kay Daniel sa panahon ng kanyang kagipitan. At bago pa yon, binigyan din siya ng pinakamataas na pagkilala ng pamahalaan dahil sa ginawa niyang kabayanihan at sa pagsisiwalat niya sa pakikipagtransaksyon ng kanilang general sa kalaban. Ngunit nagsinungaling siya. Sinabi niya na lamang na mga rebelde nga ang kanilang nakainkwentro at hindi aswang. Para nang sa ganun ay hindi na pagsimulan ng takot ng publiko. Ngunit sa kabila ng kapayapaan na tinatamasa nila ngayon, ay hindi pa rin nagpakampante si Daniel. Tangan ng mutya ng bulalakaw na nasa loob ng kanyang katawan at sa tulong ng kanyang kuya Dante, ay palagi silang nagmamatsyag at alerto, hindi lamang sa mga masasamang loob na pag-alagala sa syudad, kundi maging sa mga masasamang elemento na magnanais na makuha sa kanya ang mutya at susubukang maggasik ng takot sa sambayanan. Pero naniniwala si Daniel na hanggang namamayani ang pagmamahalan nila sa isa't isa at buhay ang pananampalataya nila sa Panginoong Diyos, ay walang kahit na anong puwersa ng kasamaan ang makakatalo sa nag-aapoy nilang damdamin na punong-puno ng kabutihan.